Kasi ang mapapahiya din po dito si Presidente Bongbong Marcos. Di ba? So yan, okay. So next topic tayo. So thank you po. So 1,300 po tayo ngayon. So next topic tayo. Napag-usapan ngayon natin ito. Ito. Saglit lang to. Isiyan ko lang tong topic na to kasi medyo ano lang to, no? So hello po kay Roberto Gianco, kay Super Mario B, kay Ping Laksamana, okay? Kay Delia Rosario, kay Jane Liares Borgonya. Yan, hello. Yan. So mga kababayan, no, actually, hinimay-himay ko po ulit yung mga video nga po ni Saldico. So meron dito pakakataon na talagang medyo nagduda talaga ako. Well, alam naman po natin na maraming butas yung mga statement ni Saldico. Pero isa dito yung pinakamalaking inconsistencies, tama ba? Inconsistencies. Sa mga sinabi niya, wala yan. So ito yan, ha. So galing itong saksi, no? Nabalita ito sa saksi. Sabi dito, babarilin ako ni Martin Romualdez, Saldico. Diba? Si Saldico, kamukha ni Atty. Aboy, no? Ay, Mark. Diyan ka pa, Mark. Parang kamukha ni Saldico si Atty. Aboy, no? Sabi dito. Pinagbantaan naman no, ni dating House Speaker Martin Romualdez si resign Congressman Saldico na babarilin kapag nagsalita hinggil sa katiwalian sa flood control projects. Okay, isinaad dito ni Ko sa kanyang ikatlo at huling bahagi ng video a statement na ginawa na hindi binanggit na lugar. So alam nyo, no, ang nakakatawa kasi dito sa ginawa ni Saldico, yung video niya, isang pasadahan lang yun, hinati-hati niya pa. Hindi ko alam kung ba't niya ginawa yun, pero dapat dito, no, pang Netflix, dapat yung video ni Saldico, dapat pang Netflix yun. Kasi may part 1, may part 2, may part 3. Pero by the way, dito ako natawa kasi isang pasadahan na nga lang yung video, inconsistent pa. Di ba? Parang kinontra ng sariling video, yung sariling video. Paliwanag natin, ha. So sabi dito kasi, di ba? Isinahad dito ni Ko sa kanyang kakoy. Kasabay nito ay binunyag niya na hindi 21 billion lamang ng flood control project sa Bulacan, kundi 56 billion na ang may-ari ay ang may-ari niya ay si Pangulong Bongbong Marcos. Okay. So ngayon tingnan niyo to, ha. Ito yung sinabi niya, ito yung part na yan eh. So pakinggan niyo to, ha. Tingnan niyo, ha. Pakinggan natin maigi. Sige. Dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me. Okay. So, ito yung video sa part 3. No? Ito pa yung video sa part 3 na papatayin daw po siya ni Speaker Martin Romualdez. So, wow naman. Wow, papatayin. Pero mga kababayan, no, tandaan nyo, ha, sabi niya dito, ha, gusto daw po siya patayin ni Martin Romualdez. So, balikan natin yung part 1. Yung part 1, balikan natin. Ito yung part 1 eh. Sa akin. Yan na, ito yung part 1. Lakay natin ng konti. Pero parang di ko tape eh. Ano ba? Yan, to. Ito yung part 1, sige. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong Sige. direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila. Nakita nyo, parang ang gulo, di ba?
Gusto pala siyang patayin, pero ayaw siya pahuwiin. Paano yun? Ay, mga bobong mga dides na naniwala dito. Oh, paano nyo i-explain yun? Di ba, paano nyo i-explain yun? Isang video na nga lang, isang pasadahan na nga lang to, mali-mali pa. So, ang sabi po ni Saldi ko sa part 3, gusto akong barilin ni Martin Romualdez. Gusto niya akong ipapatay. Pag umuwi daw ako ng Pilipinas, mayroong mga pulis na papatay sa akin. Pero nung uuwi ako, sinabihan niya akong, huwag ako umuwi. Anong klase yun? Anong klase logic yun? Mali eh. Kasi ito in the first place mga kababayan, ito yung palagi ko sinasabi. Isa ito sa sobrang ito yung isa sa mga talagang hindi ko talaga maisip eh. Hindi ko talaga makuwang i-analyze eh. Okay. Ngayon, ang plano pala ni PBBM at saka ni Martin Romualdez, ni Saldi ko, gagawing scapegoat. So, lahat ng bintang, ibibintang sa kanya. So, ang tanong ko po sa inyo, no, para mangyari yung pagbintangan si Saldi ko. Magkamukha rin kasi si Saldi ko. Oo. Saan mas maganda? Ano ang mas maganda? Si Saldi ko ay nasa Pilipinas o si Saldi ko po ay nasa ibang bansa? Isipin nyo yung mga ibang mga akusado gusto lumabas ng bansa. Pinipigilan ng gobyerno. Pero ito si Saldi ko na pagbibintangan daw nila, uuwi ng Pilipinas, ayaw nila pauwiin. Kasi mga kababayan, kung ako, si Martin Romualdez, pag sinabi ni Saldi ko sa akin na uuwi ako ng Pilipinas, pauwiin ko talaga yan. Kasi pagbibintangan namin siya. Sa kanya namin ituturo lahat. Di ba? Para napaka-illogical naman nung kasi. Kaya ito mga kababayan, no, natawa nga ako sa statement ng sa statement nga po ni Mike Defensor, pati ng mga ibang mga naniniwala nga po kay Saldi ko, na bilib daw, na tama ang mga sinasabi ni Saldi ko. Eh hindi nyo nga na-cross-examine yung sinasabi niya. Hindi nyo nga na-scrutinize yung mga sinasabi niya. Kasi para mapatunayan pa isang bagay, especially kung ito ay isang mabigat na akusasyon, dapat merong cross-examination. So dapat merong bakit mo ginawa to? Ano to mga dokumento na to? 'Di ba? Dapat ganoon. And by the way, ito may kwento ko lang to mga kababayan, no? Isa sa pinakamabigat po talaga na inconsistencies. Ayan, nabubulol ako. Isa po sa pinakamabigat po na inconsistencies nga po sa mga binabanggit nga ni Saldi ko, yung dates. Yung mga dates nga po ng mga bags, ng mga maleta. Di ba? Kasi nga po, tandaan po natin, yung BICAM na sinasabi niya, nangyari po ito November 2024. Pero, base po sa mga dates ng mga bags, January 2024 pa lang, March 2024 pa lang, may mga nagdi-deliver na ng pera. Nauna yung deliver ng pera bago yung BICAM. So, paano na naman nangyari po yun? Kaya nga natatawa ko sa mga DDS, na especially itong si Tigreco Bellica. Tigreco Bellica, kung makapalakpak kay Saldi ko, tuwan-tuwa ka. Akala mo naman parang hindi rin binaboy ni Saldi ko si Sara Duterte dati. Pero by the way, ganyan po talaga ang mga DDS. Ito si Saldi ko po talaga, ako naniniwala po talaga ako na siya po ang pinaka-guilty po sa lahat. Kasi wala naman po ako talaga nakikita at wala rin po tayong nakikita na ebidensya na nagtuturo po talaga kay PBBM at saka kay Martin Romualdez. So sa kanya po talaga ito madidian kay Saldi ko. 'Di ba? So ang sinasabi natin dito, 'di ba? Patay maniniwala sa isang statement na hindi naman cross-examine. Labo men. Ganyan po ang mga DDS, 'di ba? Kasi Saldi ko po ang pinaka-guilty sa lahat. Paniniwalaan po nila basta batikusin mo lang ang presidente at saka si Martin Romualdez. Ganyan sila, di ba? Ganyan sila katanga. Kahit po siguro si Satanas,
magsalita laban kay PBBM, sasambahin ng mga yan. O, so sa episode 1, sabi niya, lumabas siya sa Pinas dahil magpapacheck up. So sa episode 3, sinabi niya naman niya, kaya siya lumabas ng Pinas dahil payo ni speaker. Parang ganun ba sinabi? Hindi, yung sabi niya naman, hindi na rin siya pinabalik kasi papatayin daw siya. Pero napaka-illogical talaga ng sinabi niya dito. Sobrang illogical talaga nito para sa akin. Di ba? So, by the way, mga kababayan, no, sa tingin ko, ewan ko lang kung meron pang part 4 ito. Pero base siguro sa mga kanina sa napanood nga po natin sa part 3, parang ito na ata, yung huling part ng season 1. Season 1 pa lang yun. Baka may season 2. Baka may season 2 pa. Malin natin baka meron pang season 2.